Asan yun? Ayun, ito. Oh. Oh, ayan nga si Bato. Oh. Nasa Senado pa. Ang tanong, hindi ba to AI? Hindi ba to edited? Baka edited to ah. Baka pinalabas lang na nandyan pa rin sa loob ng Senado si Bato pero wala na pala. Sana hindi yan edited ah. Ah, ayan no. Ngayon, meron siyang mga post dito na video. Tignan nga natin. O, ano nangyari dyan? O, may soko. O, may soko. Simple lang kami, haba simple lang. Ikaw, sama ka. Si Bato nga. Bato. Sino pinagbabatil nyo dyan? Oh. Pero ito, area na natin yan kasi dapat ito ng Wala. Ano? Ano lang talaga? Scripted lang talaga yan. Wala naman tao eh oh. Sino pinagbabaril nila dyan? Ay, naku, halatang halata. Scripted na scripted. Scripted na scripted. Ngayon, nakita ko kanina, may positor yun. Ito. Merong mga, ano daw, meron daw mga nandyan na tao. O ano ba yan? Mga masasamang loob ba yan? Ba't puputukan? Oh. Di ba? Pa, oh. Naka-uniform NBI pa, oh. Hindi lang masyado clear na. Yan. Natural may NBI dyan. Sa labas, pero hindi sa loob. Yan, oh. NBI, no? Oh. Ano naman ginagawa eh? Sana yung right niya. Yun. Parang dalawa katang armado, oh. Mga radyo pa. Oh. Tamang inala lang. Oh. Wala naman. Buti sana kung meron mga kakaibang pagkilos. Oh. Lantang gulay nga ako maglakad eh, oh. Oh, wala namang ginagawa eh. Buti sana kung merong ginagawang masama. Tinututukan sila barel o ini-sniper sila. Wala naman eh. Ay, nako. So, scripted lang pala talaga. Scripted lang yung ginawa doon sa ano na yon. Yes, oo, may CCTV lahat ng sulok ng Senate. Oh, bakit yung kay Bato nung nadapa inabol ng NBI? Ni-wrestling daw ng NBI, merong kagad CCTV. Bakit ito wala? Oh, yan ang katakataka. Halatang halata dun sa video eh. Wala namang pinaputukan na tao. Wala namang ibang ano nandun. Eto. Tignan niyo yung pinaputukan. Oh, salamin. Para lang talaga makapanakot yan. Takutin yung mga nandyan. Wala naman na yun. Puro katarantaduhan talaga tong ano eh. Ginagawa nila sinungaling si PBBM. Headlines buong Europa yung news na yan. Mysterious Travels. Bulag ka ba? Bobo ka ba? Meron ba nakabulagta dyan? Meron bang tao dyan na binarel? Wala.
Bobo ka ba, Mysterious Travel? Pati ikaw, Wilma Sabino, puro kay mga bobo kay mga DDS kayo. Nerd, hindi. Nakausap ko si General Torre after mahuli ni Kibuloy. Hindi galing sa labas si Kibuloy. Yun lang yung sinabi nila na pinapalabas nila. Nagkausap kami ng personal ni General Torre pagkahuli kay Kibuloy. Kaya alam ko yan. Kausap ko si General Torre. Personal. Hindi, Angie Ganda, nandun pa rin, nasa video. O, propagandista Cayetano. Pakanalan to ni Cayetano. O, katakatakang mahibang. Labasan ng mga bayram vloggers ni BBM. O. Ngayon, eto maganda. Bayaran akong vlogger ni BBM. Pag kayo nakapaglabas kahit isang ebidensya na ako'y binabayaran ni BBM para i-vlog siya o para kampiyan siya, hindi na ako magbablog. Buburahin ko na tong YouTube channel ko. Eh, tagal-tagal nyo na sinasabing bayaran vlogger ako ni BBM. Hindi naman ako kilala nun. Gago. Hoy, Mark D, hindi ako balimbing. Hindi ako kailanman naging DDS. Tanga. Boba, Analo, boba. Hindi mo ba nakikita? Dalawang ring light nasa harapan ko. Ayan o, ring light, boba. Palibasa, hindi nyo alam ang galawan ng mga vlogger. Ah? Natural, may ring light sa harapan ko. Ayan o, dalawa. O, isa dito, tanga. Bobo. Puro kayo mga bobo, mga DDS. Lahat kayo bobo. Nakakaawa kayo mga nilalang. Imagine niyo kayo paniwalang-paniwala na si Digong magaling na presidente, binaong kayo sa utang. Maniniwala kayo na si Digong mabuting tao, napakaraming pinapatay. Magkano bayad sa iyo, sir? Eto pa, isang bobo. O, bayaran ako, hindi mo alam kung magkano? Di ba ikaw ang nagbibintang sa akin, dapat alam mo kung magkano bayad sa akin? Tanga! Ay, nako, Kebo Bobo. Ay, nako, ang tatanga talaga nitong mga to. Basta talaga DDS, Bobo. Oh. Bakit dito kayo nanonood? Boring dun sa mga vlogger ni Digong, ano? Boring kasi dun. Kasi bobo yung mga vlogger ni Digong. Kaya dito kayo nanonood sa matalino. Alam ko naman yan. Ah? Alam ko naman yan eh. Dito kayo nanonood sa matalino. Kasi dun sa mga vlogger ni Digong, puro bobo yun. Nako. Oy, sino magaling na presidente sa'yo? Si Digong? Si Digong na karton ngayon, James Dane? Sino magaling na presidente? Si BBM. Bakit? Napakulong si Kibulok, napakulong si Digong. Oh. Hindi pa ba magaling yun? O, hintayin mo. Hintayin mo. Si Bato de la Rosa next. Nako. Yes! Oo, PBBMO week. Week na eh. Kaya nga napakulong si Digong. Saka si Bato. Si Bato, dating maton, magiging karton. Si Digong, dating siga, naging karton. Si Kibuloy, dating namamanyakol ng mga pastoral niya, naging preso. Putya, yun pa ba week? Anak ng teteng. Kung weak si BBM, bakit nagtatago si Bato? Eh, weak naman pala si BBM. Bakit takot na takot si Bato? Bakit pinapakiusapan ni Bato si BBM? Matanong ko lang nga, bakit ganun? Weak pala si PBBM.
Eh bakit si Bato doon nakikiusap kay PBBM? Aba, kataka-taka naman yun. Weak pala eh. Weak pala si si PBBM. Eh bakit doon siya nakikiusap kay PBBM? Diba, ganun lang kasimple yun, yung tanong natin. Oh. Sir, BBM. Oh. Sir, panang kay Presidente, Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. At alam ko rin na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umapila sa iyo na sana alagaan mo bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. You are our President. You are our President. Oh. Kala ko ba weak si BBM? Eh bakit nakikiusap si Bato kay BBM? Weak pala si PBBM, mahina eh. Bakit para si Bato takot na takot na maipadala ni PBBM sa dahig? Diba dapat pag weak, hindi pinapansin? Hindi pinapakiusapan, weak naman yan eh. Eh bakit ganun? Parang baliktad. Yung sinasabihan yung weak, yun yung pinapakiusapan ni Bato ngayon. President, it is your moral obligation, not only your constitutional mandate, kundi moral obligation mo yan, sir, na protektahan ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Lalo-lalo na alam mo na walang jurisdiction dito sa atin at gumagana ang ating criminal justice system. Gumagana ang ating justisya sa Pilipinas. Hindi natutulog ang ating justisya. Kaya hindi natutulog ang hustisya? Eh, ba't sabi ni Harry Roque, hindi daw gumagana justice system dito sa ating bansa? Ano ba talaga totoo? Kasi sabi ni Harry Roque, kaya daw siya tumakas papunta doon sa ibang bansa kasi hindi daw gumagana ang justice system. Tapos ngayon, dito naman kay Bato, gumagana ang justice system. Ano ba talaga? Si Roque ba nagsasabi ng totoo o ito si Bato? Siyempre, kung saan sila konbinyente, kung saan papabor sa kanila. Siyempre, papabor kay Harry Roque yun. Sasabi niya, hindi na gumagana ang justice system sa Pilipinas. O, kaya magtatago siya na magtatago to justify yung kanyang escape. Ngayon, si Bato de la Rosa, sasabihin niya, gumagana ang justice system dito sa Pilipinas. Siyempre, para hindi siya padala sa ibang bansa, para hindi siya padala sa dahig. Kaya lang, ang problema ba to? Obligado talaga ang ating Pangulo na ipadala ka sa dahig sa ICC. Alam mo kung bakit? Kasi umalis ang amo mo sa ICC. Kung hindi umalis ang amo mo sa ICC, di sana gumagana pa rin sa atin hanggang ngayon yung Rome Statute. Ang problema, umalis si Digong. So yung Rome Statute hindi nagagana sa Pilipinas yan. Masyadong overreaching yung ICC sa atin. They are, wala na, sobra na, we are not there. Hindi naman tayo koloni, hindi naman tayo subjects nila, bakit tayo sigibaw sa kanila? Pero when you say na harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas, ikakagalak ko yan, ikagmamayabang ko yan, harapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang, dito sa ating bansa, pero kung sa ibang... Tapos ma-acquit ka. Kasi ang dami yung kaalyado. Hanggang Supreme Court, ang dami yung kaalyado. Senador ka pwede ka ma-acquit. Malakas ang iyong kapit. Malakas ang iyong posisyon. Tapos ano mangyayari sa mga EJK victims? Iyak na lang sila kasi walang hustisya. Pero doon sa dahig, patas doon. Walang tinitignan doon kung senador ka o dati kang presidente. Ebidensya ang labanan doon. Kaya ba ayaw mo doon, Senator Bato, kasi lugi ka?
Ha? Kasi malakas ang ebidensya laban sa'yo? Ibang bansa naman. Ha? Kaya hindi pwede. Hindi pwede yun. Help na. Hindi pwede yun. Doon ka sa dahig. Samahan mo si Digong doon. Unfair yun. Actually, ito sa mga DDS, hindi nila to nakikita eh. Kasi sarado isip nila. Actually, unfair yan kay Digong. Kapag si Digong hindi po napadala doon, kapag itong si Bato de la Rosa hindi po napadala sa dahig, lugi si Digong. Bakit? Biruin nyo, ang pinakamamahal ninyong dating maton, naging karton. Tapos si Bato, hindi kayo papayag maging karton? Payag kayo nun? Ang nagdurusa lang doon sa dahig, yung amo ninyo, yung anito ninyo na si Digong. Tapos si Bato, malayang malaya dito, hindi huhulihin. Ang sarap ng buhay. Payag kayo nun? Masakit yan sa totoo lang. Para sa mga DDS, hindi lang nila nakikita yan kasi sarado isip nila. Hindi nila nakikita yung nakikita natin ng mga matatalino. Kasi mga bobo nga yan eh. Bobo nga kasi yung mga yan. Kaya hindi nila nakikita yung nakikita natin. Kapag hindi napadala si Bato de la Rosa sa dahig, ang laking lugi niyan kay Digong. Tingin ko kahit sila Sara, sila Pulong, maisip nila yan. Ay, ba't ganun? Si Bato hindi nadala doon, tatay natin nadala. Diba? Pero inyo yung tatay Digong ninyo, mag-isa doon sa kulungan, ayaw samahan ni Bato? Unfair yun. Unfair kay Digong yun. Si Digong nag-utos. Ang sumunod, si Bato. Sunod-sunuran si Bato. At iba pang mga generals. So, ibig sabihin, meron ding kasalanan si Bato. O tapos hindi pupunta si Bato doon sa ICC? Hindi ba parang lugi kayo nun, mga DDS? Sigaw kayo ng sigaw, bring him home! Bring him home! Tapos si Bato nandito sa Pilipinas, naglalakwat siya, naglalamyerda. Sumasahod pa? Diba? Kaya, alam nyo, mga DDS, time ito para maging patas kayo kay Digong. Ako, tatanungin nyo ako, galit ba ako kay Bato? Hindi. Natutuwa nga ako dyan kay Bato eh. Wala akong personal na galit dyan. Hindi naman ako naagrabyado niyan eh. Wala namang ginawang masama sa akin si Bato. Kaya lang, naiisip ko, unfair kay Digong kung sakali na si Digong nakakulong doon. Dadaan ng Pasko, bagong taon. Wala man lang siyang kasama doon. Tapos yung co-perpetrators niya, nandito sa Pilipinas. Malaya. Ay, unfair yun. Unfair yun kay Digong. Unfair kay Digong yun. Kaya payagan nyo na. Panawagan nyo na si Bato de la Rosa ay sumama na sa ICC. Kasi itong pagsama ni Bato de la Rosa sa ICC ay ibig sabihin pumapatas lang kayo kay Digong. Tapos 'di ba si Bato de la Rosa konting takbo lang, nadapa, sugat-sugat yung kamay, parang nasakta na siya. Doon sa ICC, ang ganda po ng mga medical facilities doon. 24 hours. Ang sasarapan ng mga pagkain doon. Diba? Kaya kung ako sa inyo, pilitin nyo na si Bato, sumuko na lang ng kusa. Para sa tatay Digong nyo yan, hindi para sa amin yan.